Good afternoon, cadets and cadets. Before I start my lesson for today, I will give you some trivia. Did you know a person who gives treatment for the one who's suffering from a disease or an incident to improve his condition is called AIDS? And the medical treatment given an aid is called first aid. If an accident happened in the workplace, you cannot be a helpless witness. Since simply standing by can potentially worsen the situation. This is why important to have at least basic knowledge of basic lifesaver or first aid. It is almost basic first aid in initial assistance given by a victim or injury or illness. Comprised of relatively simple techniques that can be performed with rudimentary equipment. First aid is usually carried out by a layperson until professional medical assistance arrive. Before I introduce you my topic, allow me to share my personal background. It is shown on your screen. Okay, by the way, I'm Corporal Jornelo C. Ramis, 843940, Medical Service, Philippine Army, age 42 years old, born on December 13, 1978, married, candidate soldier course, class 90-2003, previous unit, 29 Infantry Matatag Battalion, 4th Infantry Division, secondly, 9 RCDG Ariscom, and last the 10 RCDG Ariscom, Philippine Army, year 2020. Military training, basic medical aidman course, Camp O'Donnell, Camp Tarlac. So, important of basic lifesaver, to acquaint the student of the different medical terms that are strange to them, to understand the importance of subject, the basic life-saving step, and to be able to apply first aid in the different cases encountered. So, yan ang pinaka-importance of basic lifesaver. Next, the session will consume 2 hours and 30 minutes with break. Dahil naka-via BTC ako, i-shorten ko lang tong subject ko. Wala na tayong mga actual o practical dahil ang subject na ito ay may practical at saka actual natin gagawin. Kaya i-shorten ko na lang. Pero huwag kayong mag-alala dahil gumawa ako ng mga visual aid na nakakatulong sa inyo na para na rin kayong nag-actual. So, next. Roadmap pala ng subject ko. Explain or demo its subtopic. So, wala na yun kasi nakabaya BTC ako kaya wala na ang demo na natin. Explain na lang natin. So, una, yung first aid. Pangalawa, definition of terms. Pangatlo, goals and limitation of first aid. Pang-apat, responsibilities and characteristic of first aid provider. Panglima, basic life-saving. Kasali na dito sa basic life-saving ang airway, breathing, heartbeat, cardiopulmonary resuscitation or CPR. Dito na rin ang bleeding, kinds of wound, procedure, and first aid measurement, tourniquet, and dressing. And ito na naman ang pinakauli, shock, sign of symptom, first and measurement. So ito yung application, summarization, assessment sa roadmap ko. So dito tayo sa objectives. Objectives is to apply the general rules of basic life-saving. Pangalawa, perform cardiopulmonary resuscitation. So, discuss ko yung fundamental criteria ng first aid. So, ito na ngayon ang safety precaution ko sa bilang isang professor nyo na ngayon nagtuturo sa inyo. Unang-una sa lahat, yung first safety or first priority. Your safety is your first priority. So, una, hindi natin alam yung mga sakuna na mangyayari habang tayo ay nagtuturo. In case of emergency,
students should follow the escape route prescribed by the evacuation plan. So diyan sa mga school nyo may mga evacuation plan yan. O, alam na siguro kung saan kayo pupunta o saan kayo na ligtas sa inyong buhay. O in case of fire, do not panic and if possible, bring along valuable take outside and proceed to designated area. So maliwanag na yung natin, yung safety evacuation natin bilang buhay natin. Kailangan una muna your safety. Unang-una, safety our first priority. So, dito tayo sa safety evacuation na naman. In case of earthquake, do not panic. Do the drop, cover, and hold techniques. Find way calmly and proceed to the designated area. Quick safety. Drop, cover, and hold. Tinuturo naman yan sa school. Yun lang nasa isip natin pag halimbawa may mga sakunang earthquake. So, classroom roles ko. Siyempre, pag ako ang tuturo, kailangan silent po tayo sa cellphone dyan para masaya naman. Kasi mahirap naman magtuturo na nagtitext-text kayo dyan o nag-Facebook kayo dyan. O ito. So kapag, ito na naman, silent go towards CR if need. Huwag nang sigaw-sigaw pa, sir, nagsi-CR ako. Diretso na kagad, taas lang yung kamay, tapos punta na sa CR. Ito talaga ang pinakamalaga sa akin, yung participation nyo. Kasi para malaman ko kung may nalaman kayo sa akin o natutunan. At ito naman ang pinakaayaw ko, yung patulog-tulog sa classroom ko. So, hit ko yung natutulog kasi pag mahuli ko kayo, kayo ang paturuin ko dito. Ngayon, take a note of any queries. So, ito yung classroom instruction ko, mga kadit and kidits. Sana maunawaan nyo. Okay? Reference SP1-0041 first aid www.highspeedtrainingco.uk. Ito yung reference ng subject ko. So, ito ang scope of presentation ko. Unang-una, yung first aid. Ano ba yung first aid? Pangalawa, a definition of term. Pangatlo, goals and limitation of first aid. Pang-apat, responsibility and characteristic of first aid provider. Pang-lima, ito na yung basic life-saving. Dito na paloob yung airway, breathing, and heartbeat, cardiopulmonary resuscitation, CPR, bleeding, kind of wounds, procedure on first aid and measurement, tourniquets and dressing, itong pinakauli, shock, sign, and symptom, first aid and measurement. So ito ngayon lahat ang tatakil ko sa araw na ito. So, unang-una sa lahat, mayroon akong ginawang video clip na gusto kong panoorin nyo. Na sana, dito pa lang, mayroon na kayong idea o makuha bilang isang malalaman bilang ano ba talaga ang kalagayan ng basic life saving o first aid. So, panoorin nyo. Enjoy lang kayo at intindihin nyo lang yung movie ko. Oh, I don't believe I've just done that. Oh, my arm. Here we go. First thing under the car. Oh, goodness. Are you okay? Oh, yeah, I'm all right, sweetheart. Now, we've got to keep it there for 10 minutes. 10 minutes? At least 10 minutes to pull the bird. Now, have you got some things? Yeah, just in that top drawer there. Keep it there. This? You'll feel more comfortable. Thank you so much. Yeah. Okay? Sana mayroon kayong natutunan doon. Yan ang pinaka
palagi nating maaksidente, yung pinaka-kuan lang yan. Pero yan, kung hindi natin alam yan, ganyan lang pala kasimple kung paano ikuan yung kuan natin, yung kalusugan kuan natin, katawan natin o yung kuan natin. Sarili. So, punta tayo dito ngayon sa pinaka-main meaning o definition of term sa first aid. So, sabi dito, is an immediate care given to a person who have been injured or suddenly taken ill. Sabi dito. So, first aid ay pagbibigay pangunahing lunas, nagagawang tulong o kalinga at pagpangangalaga sa mga taong napinsala, gaya ng halimbawa ng sakuna o karamdaman, bago dalhin sa ospital. Kasi ang first aid ay hindi yan, tinuruan lang yan pang immediate care given. So, hindi ka authorized dyan opera-opera dyan na hindi naman tayo, doon lang sa mga dalubasang doktor. So, yan ang kuhan sa first aid, yan ang pangunahing lunas, immediate care given. So, yan ang kabuang meaning ng first aid definition niya. So dito tayo, siyempre kung may first aid, may self-aid din. Ang self-aid ay tulong sa sarili. Siyempre kung first aider ka, self-aid, marunong ka sa sarili mo. Marunong ka na rin, siyempre, tatawag ka pa ng iba, marunong ka namang tulungan ang sarili mo. Hindi umasa ng iba. Kasi na-train ka na. Paano maging isang first aid? So, dito tayo, kung may self-aid, mayroon tayong first aider. So, ang meaning ng first aider is a person who give first aid. So, ito yung mga person, yung mga tao na sinanay kung paano sila, someone who train to give first aid. Sila yung mga taong kagaya ko, nag-aral ako ng basic Edman Corps, Medical Edman Corps. Doon sa pag-aaral namin, tinuruan kami kung paano namin tulungan o ano tawag yan, pagpapalaga sa lalo na sa mga comrades namin sa Philippine Army na makumbat injury, yung mga gera. Kami yung mga sinanay o tinuruan paano namin pagpahalagaan ang kanilang buhay. So ito yung organisasyon na mayroon din tayong organisasyon gaya ng 911. Yan, sila yung mga first aider na sinanay upang pangalagaan ang mga taong napinsala. So sana maliwanagan kayo dito sa self-aid at saka first aider. Dito tayo ngayon. Definition of term pa rin ng wound. Sabi dito, wound, a break in a continuously of the skin, mucous membranes and tissue. So, sa madaling salita, ito yung sugat. Okay? Dito naman tayo sa wound. Ano ba yung sa wound? Sabi dito, a break in a continuity of the skin, mucous membrane and tissue. So, wound. Sa Bisaya pa, samad. Sa Tagalog, sugat. O sa Ilonggo, tilas lang na. So, yan ang ibig sabihin ng wound, sugat. Kasi yung natin, yung skin natin, may mucous membrane and tissue yan. May mga layer yan siya. Pag malaki na yung sugat mo, delikado na yun. So, dito na naman tayo sa fracture. Fracture. Sabi dito, fracture is a break in the continuity of the bone. So, bali. Ito ang ibig sabihin ng bali. So, mayroon akong ipapakita sa inyo kung anong mga bali. Ano ba yung bali? So, ipapakita ko sa iyo sa sa presentation ko. Yan. Yan ang example ng mga bali. Yan ang example ng mga bali. Kita nyo, yung kamay niya nabali. Yan ang mga fracture. Yan, bali yun. Ito naman, bali yung siguro niya, siko niya. Ito yung kamay niya. Ito yung paa.
Ito yun ang mga sample ng bali. So next is shock. Siyempre, bakit shock? Sabi ko, shock. Siyempre, pag maranasan mo itong nasugatan ka, na-fracture ka, shock. Sabi dito, ang ibig sabihin ng shock, a state of condition where there is not enough or adequate blood supply to the vital tissue and organs. Tapos dito, kasi yung katawan natin, dumadaloy ang dugo dyan. Pag yung dugo natin, hindi na continuous. So, ang isang tao, pag makaranas nito, yung kanya, yung sarili niya, nasa-shock na siya. Ito ang ibig sabihin ng shock. So, next is the splint. Splint, sabi dito, any flat-like materials ready-made or improvised used to hold fracture. Siguro, ito yung mga ginagamit natin para alalayan yung mga fracture. Ito, may papakita din ako sa inyo kung ano yung mga split na ginagamit natin. Ayan. Yan, splint. Kita nyo yun? Ito yung flat na bagay. Ito'y kahoy na ginawang ganito yung design kasi nakasukat na to mula sa kanyang paa papunta dito sa kanyang kilikili. Dahil ito lahat siguro nabali. Ito naman, dito yung kita nyo yung kamay dito. Ito, yung kamay. Yun, nalalayan yung bali niya na kamay. Nilagyan ng flat surface na kahoy para hindi masyado maibsan ang kanyang karamdaman. Kasi pag galaw-galaw ito, masakit. Ito, pag wala naman tayong ibang kahoy, makakita tayo ng mga alternative dyan na maaaring makatulong sa kuwan. Pwede gamitin yung payong. Yan, yung mga bagay lang na pwede niyang ialala yung mga bali sa katawan. So, next. Dressing. Definition of term pa rin tayo dito sa dressing. Dressing, sabi dito is a sterile pad. Sterile pad, a compressed fan of any other materials that is clean and directly applied to the cover of the wound. So, ito yung pag halimbawa na sugatan yung tao, ito yung pinatapal o direct compress yan para yung sugat natin ay maibsan, mag-stop bleeding siya. So, ito yung sample nito. Yan. Yan, ito yung mga sample. Kita nyo to? Kadalasan makita natin to. Marami ito sa Mercury. Mga drugstore. Ito yung mga ginagamit panglunas, pang mga materials na pag may sugat yung tao, ito yung ginagamit yung dressing. Malinis to. Dapat pag may ma-aksidente dyan, huwag yung marumi na ilagay. Matitanos yung tao. May infection siya. Kaya dapat malinis. Kasi ang bakterya madaling kumalat. So ito yung mga dressing natin ginagamit. So next, sana kayo dyan. So hemorrhage. Hemorrhage, an escape of blood. What is of blood from the blood vessel? Pero nagtataka yung tatanong niyan, ano bang kinamatay niya ang tao na yan? Hemorrhage yan. Ang ibig sabihin nun, yung large quantities of blood from the blood vessel, wala na, naubos na. Example yan, yung tinamaan ng bala, tapos ngayon, buhay pa sana, hindi umabot ka agad doon sa ospital, naubusan na siya ng blood, na hemorrhage na siya. Mayroon din tayong internal hemorrhage. Kadalasan nito nangyayari yung aksidente, akala mo walang sugat, pero sa loob niya pala, may sugat na. Kaya minsan, nagsusuka na siya ng dugo. Wala siyang sugat, pero yung sa katawan, sa labas ng kanyang katawan, pero sa loob pala, may sugat na siya. Yun ang tinatawag na internal hemorrhage. So dito tayo na naman sa artificial respiration.
So artificial respiration, sabi dito, is a procedure for pushing the air to flow into and out the lungs of a person when is normal or natural breathing is adequate o causes. So, ito yung mga artificial respiration na minsan ginagamit ito ng mouth-to-mouth resuscitation kasi yung natural breathing niya hindi na normal. Hindi na siya makahinga. Wala na siya ng oxygen. Kaya mayroon din akong ipapakita dito na sample ng artificial respiration. Yan, kita niyo yan? Yan, kita niyo yan? O, ito yung mga artificial respiration. Nagamitan ito ng blue, mouth-to-mouth resuscitation para yung lungs niya mabigyan ng oxygen. Kasi yung lungs natin, pag wala na kulang ng oxygen, ganun sa malaki yan, pagliliit na yan, pupupos na yan, kaya mahirapan na tayong huminga. Kaya ginagamitan natin ng oxygen sa pamamaraan ng mouth-to-mouth resuscitation. So next. So, dito na tayo ngayon sa goals, layunin ng first aid. Ito yung mga goals ng isang first aid. Ito, ang unang-una ng goal ng first aid is to preserve life. Includes the life of the casualty, bystander, and rescuer. So, ang buhay pala ay mahalaga. Dahil ito'y bigay ng Diyos. Kailangan natin itong sagipin. Preserve life. Kaya, nabuo itong first aid o mga medical team para salbahin ang buhay. So, pangalawa, protect the casualty for the further harm. Ensure the scenes in safe. Dito sa protect the casualty from further harm, dito pinapaliwanag dito, provide pain relief. So, pag yung casualty, dapat provide yung relief, pain relief niya. Halimbawa, yung gamot sa bukol. Para yung gamot sa bukol niya, ma-provide natin yung pain relief niya, lagyan natin ng ice. Kasi nabukol nga eh. Minsan naglalaro ng basketball, simply applying a sling. Kasi naglaro siya ng basketball, nablockingan siya, nabali yung kamay niya, kaya nilalagyan natin ng sling para ma-provide yung pain relief niya, para maibsan yung sakit na kanyang nararamdaman. Pangalawa, prevent injury or illness from becoming worse. So, pag may mga casualty, i-prevent natin yung injury niya, illness becoming worse. Kasi may iba kasi na nagpe-perform ng mga first aid, mga aider, imbes na tulungan yung tao, mas lalo patuloy na pahamak yung kondisyon niya. Kaya i-protect ang the casualty from the further harm. Ito ang pinakamalaga, i-promote natin ang recovery. Siyempre, pag tumulong tayo ng tao, assure natin na naka-recover na talaga siya. So, next. Tayo sa first aid limitation. Ang first aid limitation ay mayroon ding first aid limitation. Remember, you're on a demo. Halimbawa, sa isang kasi sa organization sa ROTC, mayroon tayong medic, which is isa rin yan sa mga komposisyon ng ating ROTC unit. Halimbawa, isang grupo ng medic. Ang grupo ng medic, sinasanay namin yan at tinuturuan namin kayo para normal perfusion. To follow all the normal perfusion. Pangalawa, don't place yourself in danger. Mahalaga talaga dito ang isang rescuer na wag niyang ibuhos niya yung buhay, ipahamak niya yung buhay sa danger. An injured either is not used to anyone. So pag wala nang either, wala nang first either, wala na. Mapahamak na lahat. So dito, always have a body with you if you are giving first aid. Then you can't be aware of what going on. So bilang isang first aider, kailangan may body ka. Kasi pag halimbawa maraming casualty, hindi mo na alam, hindi ka na makapag-perform ng iyong ginagawa. Halimbawa, paano ka ngayon kukuha ng, halimbawa, lagyan mo ng splint.
ikaw lang mag-isa, wala kang mautusan. Kailangan tayo body-body system. Yun ang mga sinasanay namin sa pag-organize ng yung medic namin sa ROTC, medic natin. So, dito, pangatlo, always introduce yourself and get consent. You don't want to be used as soon. Ito, ang sabi dito, pag first aider ka, kasi may ibang mga tao, maraming chismusa dyan. Pag halimbawa may naksidente, imbis na tumulong, maraming makiasuso. So, halimbawa, may mag-asawa. Isang halimbawa nito, may mag-asawa. Tapos ngayon, ikaw ay train ng first aider. First aider ka. So ngayon, i-introduce mo yung sarili mo na, ma'am, pwede ko ba kayong matulungan? Example pwede ko ba kayong matulungan? Isa po akong train ng first aider. Kung pwede. Para yung isang pasyente, yung isang asawa niya ay makuha niya yung sarili niya na baka hindi niya ma-blame. Kasi maraming mga ismusa. Ipaalam mo, ito, informed consent when is conscious, patient agree to treatment. Pagpapayag siya, huwag mo pilitin na kahit na alam mo na ayaw niya, huwag mo ipagkuhan yung sarili mo kasi baka makasuhan ka pa. Kasi sa ibang bansa, pag hindi ka train ng first aider tapos tinulungan yung tao, tapos napahamak yung tao, makasuhan ka. Yan ang mga batas ng ibang bansa. So, implied consent in a legal assumption that an unconscious patient would want help during an emergency. So, get trained up. So, dito, first aid is its limitation and does not take the place of professional medical treatment. So, next, ito yung mga limitation ng first aid. So, mayroon din ang first aid, mayroon din responsibilities. Assist the situation quickly and calmly. So, pag ikaw ay isang first aider, assist the situation quickly and calmly. Pag halimbawa, kung anong pinangyarihan, i-assist mo yung mga sitwasyon doon. Hindi yung basta-basta sugod yun na lang sugod na marami palang kuwan doon, marami pa palang mangyayari pa. So, i-assist mo. Calmly. Tapos, hindi ka masyadong hindi ka masyadong burara. Ito, it involves determining whether anyone is injured because of the situation and how the people are affected. Ito, number 2, comfort, reassure, stay calm, and take charge. Introduce yourself or the casualty, explain what's happening and why, and explain what are going to do before you do it. Number 3, protect yourself and the casualty from any danger. So, always protect yourself first bilang isang first aider and only move the casualty if leaving them will cause more harm. It enable to make an area safe with the medical profession suspender. So, mahalaga rin ang ating kaligtasan bilang isang first aider. Isa lang alang muna natin yung sarili natin bago tayo tumulong sa kapwa na nangailangan. So next, number 4, prevent infection between you and them. So siyempre bilang isang first aider, hindi dugyot. Maghugas ka ng kamay, wash hand, use sanitizer, wear disposable gloves, don't cough or sneeze over the casualty. Baka may uso pa naman ng COVID ngayon, mag-ubo-ubo ka dyan sa kanya, mahawaan mo pa ng COVID-19. So, number 5, assist the casualty. So, assist the casualty means help those with life-threatening injured or conditioning first. So, i-assist mo muna kung ano ang pangyayari doon. Imbis na yung alam mo na hindi na talaga mabubuhay, wag mo yung unahin, i-assist mo muna yung nangangailangan pa na huminga pa, yung dapat ang unahin mo. Yan ang ibig sabihin ng assist the casualty. O kung sino ba talaga ang mas matinding kailangan tulungan, i-assist mo yung bilang isang first aider. Number 6, give first aid treatment.
as a CPR or applying pressure to the bleeding wounds. Kung talaga to, cardinal rules na talaga to sa bilang isang first aider. So number 7, arrange for the right kind of help as for or turn over the medical professional. So arrange for the right kind of help. Kasi pag halimbawa, ma-arrange mo na yung mga pagtulong, o kuan mo, i-turn over mo sa medical professional na sila yung nakakaalam at kuan makaka-final na sa sitwasyon ng isang pasyente. So, communication skill. Kailangan din sa first aider may communication skill ka. Sabi dito, will be much more likely to calm your sense of panic, trust, and you feel reassured. Advantages in relaying important information to the emergency service. Pangalawa, ability to work under pressure. Prepare for all possibilities and know how they react quickly to the situation. So, pangatlo, initiative and leadership. So, pag ikaw ay isang first aider, dapat na initiative ka and leadership. Kung anong nararapat, tuloy mo. Initiative na. So, pangapat, ability to work in a team. Sabi nga nila, pag ikaw nag-iisa, di talaga maging tagumpay. Kung tayo lahat ay nagtutulong-tulungan, mayroon talaga tayong maging successful talaga ang mission ng isang team. So, panglima, positivity. So, huwag kayong maging negatibo. Pag kayo ay first aider, ang sa isip natin, ang kailangan natin matulungan, iligtas ang buhay, kapahamakan. Yan ang positive palagi. Huwag nang sabihin na wala na yan. Hindi. Kailangan pa rin natin ipakita na kaya pa natin itong buhayin. Kaya nga tayo tinatawag na first aider. Para maisalba ang buhay. Yun ang mga trabaho natin bilang isang first aider. So, ito, karakteristik nito. Ito yung karakteristik niya na first aider. So, dito tayo sa basic life saving. Basic life saving. Check or restore breathing and heartbeat. So, unang basic life saving, ito yung check or restore breathing and heartbeat. So, pangalawa, stop the bleeding. So, stop bleeding, halimbawa nasugatan, importante talaga na stop ang bleeding. Pangatlo, i-prevent ang shock. Kasi pag ma-shock na, baka mabaliw na to. So, para na kasing kwanto para na kasing hindi na alam ang sarili. Sige, next. Ito ngayon ang mga basic life saving niya, open the airway. Sa tatlo man yon, dito yung pinakauna, opening the airway. So pag ang kuan nito, paano nga ba mag-opening the airway? So simple, pag yung pasyente, head tilt or neck lift technique yan, tinatawag namin. Head tilt or neck lift technique. Yan. So, head tilt chin technique. Makikita nyo sa picture. Ayan, sa picture. Jaw thrust. Jaw thrust. Dapat kasi dito, mayroon tayong demo, ituturo ko sana sa inyo kung paano mag-head tilt neck lift technique. Head tilt chin techniques. Jaw thrust. Pero mayroon lang akong ginawang slide dito para ganyan ang pag airway opening by extending neck niya. Kasi dito kasi sa opening the airway, the lack of the oxygen intake through breathing and lack of heartbeat leads to death in a very few minutes. So when treating a casualty, find first out if he's breathing. Tingnan mo muna kung huminga pa siya. Ibig sabihin yan. So next. So yung airway obstruction. Blockage in any part of blockage in any part of the airway. Partial obstruction, no? Ano ba yun? Allow some air to pass. Still breathe but is difficult. Partial obstruction lang. May hangin pang kuwan pa sa kanyang breathing. Still but it's difficult na siya. Still breathe but it's difficult. Pangalawa, complete airway obstruction.
don't allow any air to pass, can't breathe. Wala na talaga. Parang lunok ng santol, malaking bagay sa kanyang lalamunan na nakabara na sa kanyang paghinga. So next. Ito na ngayon, ang ginagamit na paano ba natin i-maneuvering ang technique, removing obstruction. So yung una, yung back blow, conscious. So, ang first aider, ito ang ginagawa niya ay position yourself to the side and slightly behind the casualty. So, pag halimbawa may casualty dyan, i-position mo yung sarili mo sa kanya behind casualty. Place your left hand to the chest to support him. I-support mo yung chest niya. Parang ginakuan mo, gina-comfort mo siya. Give 4 sharp blow in rapid succession when the hand of the other arms of the casualty back between the shoulder blade. So, ito yung maneuvering technique niya. Actual sana to para malaman natin. Pero nyo na lang, intindihin nyo na lang kung ano ang mga procedure niya, mga maneuvering technique niya. So next, maneuvering techniques, removing obstruction. Ito yung back blow, unconscious pa rin. So, back blow. Ito naman ang mga maneuvering technique niya. Roll the casualty onto his side, placing you with his chest against your tight. So, number 2, deliver 4 sharp blow in rapid succession of the casualty back between the shoulder blade. So, actual to, pero intindihin nyo na lang kasi ito lang ang mga maneuvering technique niya. So next, abdominal thrust. Conscious siya. Yung nabilookan nang natukan ba? Stand behind the casualty and wrap your arms. Ito yung mga ito. Stand behind the casualty and wrap your arms around his chest with his arm under his armpit. So, dito parang ginaganito mo sa likod ka. Make fist with one hand, place thumb of the fist squarely of the breastbone. Kasi itong gusok natin, mayroon dito sa kuhan. Ilalagay mo yan, tapos andun mo sa likod. Then, grab the purse in the other hand to exert 4 quick backward and upward pulls. Alternate 1 and 3 until the casualty recover. Parang iangat-angat mo lang yung kamay mo, itulak na ganun para yung dito sa breast niya, makakuha yung hangin, itulak niya yung hangin para ilabas niya, isuka niya yung nakabara sa kanyang lalamunan. So ito yung mga maneuvering techniques, recovering obstruction. So, doon tayo sa chest thrust pa. Position the casualty of his back, nail close side casualty head and locate toward edge the rib cage of your finger. Trace the rib cage. Ito yun. With your arms in position, bring your shoulder directly over this casualty breastbone. Keep your arms straight, press forward and apply enough pressure to push breastbone downward about 1 or 2 inches and then release the pressure completely for rapid succession. Next, procedure. Check for breathing. Ito yung check for breathing procedure niya. Ito ang tinatawag natin look, listen, and feel the breathing. Unang gagawin kung paano natin i-check yung breathing. Look, listen, and feel for breathing. So ilagay mo, place your ear over the casualty of mouth or nose and look toward his chest. Bali, yung isang tainga mo, ilalagay mo sa kanyang ilong o sa bunganga, tapos tingnan mo yung dibdib niya kung gumagalaw pa o huminga pa siya. O, ganun yan, yan ang ibig sabihin yan. Number 2, look the wrist and pull of the casualty chest. Kung umaangat ba yung niya, yung rest and pull on casualty of the chest, yung dito niya, chest niya, umaangat pa ba? Tapos number 3, listen to the sound of breathing. Pag kasi yung tao, pag
Ganyan, pag huminga yan, maramdaman mo talaga na huminga pa siya sa pag ilapit mo yung tainga mo sa kanyang bunganga. Number 4, feel the breath of the side of your face. Ano? Liwanag naman yan. Allow 3 to 5 seconds to determine of S consulting breathing. If negative, rescue breathing. So, rescue breathing na. Pag negative, di na huminga eh. Rescue breathing na. Tawag natin na apply ng CPR na. So, rescue breathing through artificial respiration. Tawag na mouth-to-mouth method. So, yung through artificial respiration. So, yung mga, kasi hindi, wala tayo sa hospital, ito yung mouth-to-mouth respiration. Kasi pag andun na sa hospital, nilalagyan man lang yan ng oxygen. Pero dahil rescuer lang tayo, first aider lang tayo, siyempre andun tayo sa area, ginagamit itong mouth-to-mouth method. Pero ito, dahil sa nakasalalay ang ating buhay, pwede rin ang technique ng mouth-to-mouth rito, magkuhan lang ng panyo na malinis, hindi kaagad yung dakmain yung bungaga ng isang pasyente, baka may kuhan pa yun, may hipa pa yun, o may sakit pa yun na TV, mahawaan pa. So ito, ang unang gawin, place the victim of his back. Ilagay mo yung biktima sa kanyang likod. And pangalawa, important bodies are visible in the victim mouth. Wipe it out quickly with your finger. Tilt the victim head backward so that he can chin pointing upward. Maintain the head tilt backward position to prevent leakage of air. Rinse the victim nose trails and proceed to check the victim's nose. So bago kasi, minsan kasi yung mga biktima, na wala ng hininga dahil nakalunok ng piso, i-check mo muna sa kamay mo, yung malinis yung kamay mo, ganoon mo yung kanya, kung may naka-obstruct ba dito, sa bunganga niya, bago mo yan siya, proceed ka na sa mouth-to-mouth method. So next, mouth-to-mouth method. So, open your mouth widely. Open your mouth widely. Siyempre, pag mag-mouth-to-mouth ka, widely mo talaga yun. Hindi parang yung bunganga mo. Take a deep breath. So, kukuha kasi ng hangin yan eh. Hangin. And seal your mouth tightly around the victim mouth. Tightly. So, ipastan mo talaga yung bunganga mo sa bunganga ng isang biktima para yung ibibigay mong parang oxygen yung hangin ay mo sa kanyang bunganga ay papasok talaga sa kanyang buwan. Circle blow in the victim mouth. Volume is important. You should start on the high rate and then provide at least one breath every 5 seconds. Adult, kasi pag sa kuan, mayroon tayong mga bata din na biktima. So if at least one breath every 5 seconds adult or 12 per minute. 12 per minute. Adult lang to, 12 per minute. Sa to pa pag kuan, 5 seconds. Seconds and 12 per minute. Ibig sabihin yan. Number 4, watch the victim chest. Tingnan mo yung chest niya kasi pag i-mouth to mouth mo yan, binigyan mo ng hangin, aangat talaga yan. Kung actual sana, makikita nyo yan. Kaya may artificial na, parang dull na, yan ang pinapraktisan namin. Kami pa yun. Sabi niya, when you see the rice stop blowing, rise your mouth and turn your head to the side and listen for exhalation. Watch the victim chest to see that it's full. When the victim exhalation finish, repeat the blowing cycle. By cycle yan. May 5 seconds, 12 per minute. Next. Ito yung mga procedure ng mouth-to-mouth respiration. Head tilt niya. Tapos yan. Feel the breathing niya. Ito. Feel the breathing. Feel the breathing. Ito yung sample ng i-feel mo yung breathing. Ito yung head tilt. Tapos yung ilong niya. Takpan mo yung ilong niya. Ito. Takpan mo yung ilong. Tapos langat mo yan sa kamay niya. Tapos yan. Dito na kaagad sa mouth-to-mouth recitation. Next.
If you feel strong resistance when you first blow air into the casualty mouth, quickly reposition his head and try again. If the airway is still not clear, roll him onto his side. Hit him sharply between his shoulder blades and with the heel of your hand to disclose any foreign object. If the casualty abdomen, bloods, air going into stomach, apply gently pressure on his abdomen with one hand to force the air out. It is make the casualty vomit. Susuka yan. Quickly turn him into his side. Clean out his mouth and continue giving mouth-to-mouth resuscitation. O yan mga kuan, mga gawin para mouth-to-mouth resuscitation. So, ito naman ang check the breathing. Check the breathing. When you find an unconscious casualty, check to see has a heartbeat and if he is breathing. So, ito yung mga sample nakikita nyo, check for breathing. Nalagay mo yung kamay mo. Ito yung kanya. To check for heartbeat, use the following procedure. Ito yung mga procedure niya. Tilt the casualty head back. Tilt mo yung kanya, yung casualty, yung head back niya. Place your finger on the throat. Yung kamay mo, dalawa, ilagay mo dito sa throat niya, throat. So, feel for the Adam apple. Ito kasi ito may Adam apple tayo dito. I-feel mo yun. Then slide your finger down from Adam apple to the side of your throat. Then we will place the fingertip over the artery where the pulse can be felt. Kasi dito may maragay tayo ugat dito, artery. Dito artery. May artery tayo dito. Dito mo, ganun mo, tapos ipaganon mo dito. Tapos mararamdaman mo yung pulse niya, pulse. Pulse para. Sige. Next, ito yung procedure ng check for breathing. Heartbeat pala. Kasi external heart machines provide artificial circulation by squeezing the heart between the breastbone, the backbone, forcing blood through the lungs, brain, and body. So, brain damage without oxygen. Ito yung mga kanya, mga time without oxygen and likelihood of brain damage. 0 to 0.4 minutes, brain damage not likely. 46 minutes, brain damage probable. 6 to 10 minutes, brain damage very likely. Over 10 minutes, brain damage almost certain na. Wala na. Wala na tayong hininga. Brain damage na. Ito. Ito naman. Cardiopulmonary resuscitation. Ito ang emergency procedure that combine rescue breathing and chest compression. So, sabay na. Mouth-to-mouth at saka sa chest compression na. So, to perform mouth-to-mouth resuscitation, external heart massage for the same time. Ito na yung sabayin na. Pagsabayin na yung mouth-to-mouth tapos ano naman. Ito yung mga dapat gawin ng isang first aider. Nail the casualty side. Luluhod ka sa side ng isang casualty, and blow for the breath into the casualty, and described earlier to fill the lungs with air. His head must be tilted back and his airway open. Locate the tip of the breastbone and measure 2 fingers within up from the top. The tip, from the tip. So, pangatlo, place the heel of the other hand alongside the finger, then put both hands together and interlace the finger. Push downward of the chest 15 times at a rate of 80 counts per minute. So, 15 chest, 80 count. 101, 102, 103, 115 sa chest. Ano niyang kuhan? Mga procedure niyan. Lean forward without the elbow lock. Ito yung mga procedure niya. Ito dapat i-demo sana natin to para makuha natin, matuto kayo.
Pero dahil naka-live ako, ito lang yung procedure niya. So next, may marami pang slide. That will compress the casualty cheese about 11 to 2 inches. Kasi pag magaganon kayo, 11 to 2 inches, ang buwan lang niya, ang press niya, press pressure of the cheese. After its 15 compression, safe position, slightly and give to quick but full breath. Continue this 15 to 2 ratio until the casualty can breathe by himself and his pulse return. Relieved by someone, casualty is dead. Pag wala na talaga, casualty is dead. Patay na talaga. So next. Ito yun. Ito yung sinasabi ko kanina na kapain yung dibdib. Dito tayo magkukuha ng base para natin i-locate ang breastbone niya. Ito, pag nalukit na, ilagay mo yung palm mo doon, tapos alalayan ng isang kamay, tapos straight position, wag nakatupi yung kamay. Wag nakatupi yung kamay para hindi mabali yung gusok niya. Dapat yung pressure niya lang, timing lang. Ito yung fill lungs and compressed chest. So, ventilation niya. Lagyan talaga siya ng oxygen. Compression. O, compression. Ito yung compression niya. 15 to 2 ratio. 15 chest compression, rate of 80 per minute. To quick lungs inflation. Use correct position. Yan ang mga tamang position. Yan. Lagay yung isang palm, nakaalala yung isa. Upstroke, hindi yung nakatupi. Kasi pag nakatupi, ilakas mo yung kuha niya, mabali yung bukog sa iyang kuhan. Mabali yung bukog ng chest niya. Mas dagdagan tuloy yung kamatayon niya. Madali tuloy yung buhay niya. So next, to perform mouth-to-mouth resuscitation. External heart massage of the same time. Ito na yung sinasabi, pinagsabay na. If two of you are present, one should give mouth-to-mouth resuscitation and the other should give heart massage. Makikita niyo sa picture, ito yung mga sample niya. Kaya dalawa na mismo, body-body, ito na. Hindi na yung isa, magkatapos mo ng mouth-to-mouth, lipat ka na naman sa kabila. Ito na yung mga sample niya. Makikita naman sa picture. So, ito na naman tayo. Next. Stop bleeding. Ito yung pinakamahalaga talaga sa isang first aider na marunong mo talaga mag-stop bleeding sa isang casualty. Check front of the backward wound. Halimbawa, may sugat sa dito. Kasi may ibang casualty na akala mo isa lang sugat, marami walang sugat. Malaman yan, kapain lang yan ng kuhan, malalaman mo, basa yung mga damit niya, ayun, sugat na naman yun. Pero unahin mo talaga yung mas matindi. Ito yung sinasabi, stop the bleeding. The casualty is breathing and his heart is beating. The next thing to do is to stop the bleeding of the wound. Before you stop the bleeding, you must find all wounds. Sinasabi mo kanina, look for both entry and exit point. Siyempre, tingnan, makikita nyo man yan pag makakuha na kayo kung saan ba yung entry niya o exit point niya. Siyempre, unahan nyo yung entry bago yung exit point. This is to say that nothing is overlooked. At sa balit, usually makes a smaller wound wherein enter than wherein exit. Yung balit, maliit lang yung exit niya, pero pag yung enter niya, pero pag yung kinalabasan niya, dako na kayo. So, wound is a break of continuity of the skin. Ito yung mga sugat na. Nasabi ko na sugat o samad. So, kind of wound. So, ito yung sinasabi ko na kind of wounds. So, puncture wound, usually caused by sharp-pointed object. Mga nasugatan lang sa mga sharp-pointed object. Incisus wound, cause of sharp blade object with its clean cut. Tinaga ka ng samurai dyan na napakatalas. Ito yung mga clean cut. Igo ka sa bulang, tinamaan ka ng bulang. Ito yung incisus wound. Na clean cut siya. Hindi siya talagang malinis yung sugat niya. Yung mga bleed na diretsyon ka glass yung mga clean cut. Lacerated wound caused by the hard of blunt object. Ito, nagka-lacerate na. Yung mga nadaganan ka ng bulldozer diyan,
kuan na yung nakuha na yung kuan mo. Na tas paglaspag na yung mga sabad nimo, wala na. Abrasion, a wound resulting from sharpening raw surface. Yung kuan. Scraping surface. Avulsion, a kind of wound that involved a forcible separation or tearing the tissue of the victim's body. Tatanggal na yung kamay mo. Yung avulsion niya. Next, procedure. First aid measure na. Ito yung procedure. Expose the entire area of the wound to easily trace the type of size of the wound. Siyempre, pag may sugat ka, tingnan mo talaga kung anong klaseng sugat, gaano ba kalaki, type of wound. Pangalawa, avoid contamination. So bilang isang first aider, una-una yung pangalagaan mo yung sarili mo. Kailangan nagagamit ka ng gloves. Minsan, mayroon ka pang face mask para yung dugo hindi ka mahawa ng kanyang sakit. Kasi itong balat natin, pag dumapo yung dugo mo, hindi ka nakahawak hindi ka nakagamit ng gloves, may butas yung skin natin. Yun, tuloy-tuloy na yun. May sakit yung biktima mo, nawaan ka na. Number 3, cover the wounds with sterile dressing. Pinakita ko na sa inyo kanina yung mga sterile dressing na ginagamit na pangtapal sa sugat. Kailangan malinis. Number 4, elevate the bleeding part. Kung saan yung parte niya na sugatan, itaas mo para yung dugo hindi tuloy-tuloy ang daloy niya. So number 5, treat for shock. Kung anong niya, anong naramdaman niya, dapat palaging tandaan yung kasi pag na-encounter yung isang tao, pag halimbawa masyado malala yung kanyang pagka-aksidente, it cause shock talaga yan. Ito na yun. Elevation, ito yung sabihin ng elevation, raising the injured part above heart level. Direct pressure, yung direct pressure. Pressing the sterile dressing firmly over the bleeding part. Direct pressure, halimbawa makakuha ka na ng dressing, yung sugat niya, direct pressure mo yun para maiwasan ang yung pagdugo sa bleeding. Ang tawag doon. Digital pressure, finger pressure applied direct over the bleeding part. Digital pressure na. Tourniquet, a constricting band placed around the arm or leg to control bleeding. Ito, pag may sugat dito, sa taas niya, 4 inches, tourniquetan mo yan para yung dugo niya hindi tuloy-tuloy. I-stop niya. Kasi pag kinalian mo yung tourniquet, talian kasi ito ng maigpit tapos para hindi na nadalo yung dugo doon sa sugat niya. Next, place the tourniquet around the limb between the wound. Place the tourniquet around the limb between the wound and the heart. If this will place 2-4 above the injury site. Mark the casualty head with the T. Ito kasi, pag hindi mo kasi minarkahan to, first aider, alam mo to kasi pag hindi mo minarkahan to, tapos hindi alam ng doktor na may tourniquet na pala sa ginawan mo pala ng tourniquet. Pag umabot ito ng matagal, tapos hindi natanggal yung tourniquet, lahat na tinurniquetan mo doon, wala na, paralyzed na yun kasi wala nang dugo na dumadalay doon. So ito yung sabihin niya, mahalaga to sa first aider, ito yung T, kita niyo itong T. Alamin mo to, kasi pag hindi mo to alam kung ano yan, kawawa yung victims mo. So, dito tayo sa pangatlo. Do not cover the tourniquet, leave it in full view. Dapat kung pag i-tourniquet mo yung isang pasyente mo, huwag mong takpan yung side mo ng tourniquet para alam kaagad ng doktor. So, ito yung mga pamamaraan para hindi mabaldado yung tao. Kasi pag tinurniquet mo talaga yan, pag hindi alam ng doktor yan, mabot ng matagal yan, paralyzed na yung tao. Yung tinurniquetan mo yun, wala na yun, wala na sakto yun. So, record the time for application mo. Kaya may record of time. The time of application mo, kailan mo tinurniquet. Use padding of application of tourniquet.
If the limb of missing, apply the dressing to the stump. Clamping, this can be done by use of forceps. No, mga kuan ito yung mga kuan ginagamit. Fluid replacement, giving 5 fluid like whole blood, dextrose of plasma volume expander. Ito yung mga binibigay para kuan, para kaya yung mga kuan. Packing, yung mga packing niya ito. Ang huli, packing. So, dressing. Ito sinasabi ng meaning niya, a sterile pad is a sterile pad of compressed pan. It's applied directly to cover the wound. So, number 1, apply dressing directly over the wound. Avoid contamination. Use to tail the dressing, the bandage whenever possible. Number 4, it is a dressing secured by tying. Place the knot where they are easy to see. And react, never tie knot over the wound. Following dressing is applied, it should not be disturbed on place unless hemorrhage, recur, or dressing expose the wound. So, shock. Ito na, paghuli natin. Please, malapit na tayo. Ito yung sinasabi kanina, state of condition where when there is not enough adequate blood supply to vital tissue and organs. Ito yung mga causes niya. Significant loss of blood. Nasugatan ka, na-wound ka, tapos nawala na, naubos na yung dugo mo. Ulang na yung dugo mo. And heart failure. Yung mga kadalasan nasa shock yung tao. Dehydration, yung sobra na masyado sa physical, yung PFT, ganun. Kulang yung tubig ng katawan niya, takbo siya, di niya alam na tumatakbo ko pala siya. Nangyari yan sa amin noon, doon ako sa trading, may kasama kami na dehydration. Nabaliw na siya, parang di niya na alam sarili. O yung mga shock. Severe and painful blow of the body. Wala na, painful na siya, blow of the body. Civil allergic reaction of the drug, food instinct, sting, and snake bite. Ito yung mga causes niya. Next. Ito yung mga sign of symptoms ng shock. Sweaty but cold skin. Pinagpapawisan pero malamig na yung mga balat niya. Paleness of the skin. Yung balat natin, normal. Pero pag na-shock na yon, wala na. Putla na siya. Pangatlo, restlessness of nervousness. Wala na, parang nakita na multo. Pang-apat, thirstiness. Inuhaw na siya. So, faster than normal breath. Yung paghinga niya, di na normal. Parang nakita na multo. Gumagano na yung dibdib, yung kuwan niya. Yung breathing niya, halatang-halata na talaga yung makikita mo talaga sa dibdib niya na parang bass drum. Okay. Pupils are related. Itong mata natin, pag masak ka, wala na, yung kalimutan mo, namuti na. So, pulse is rapid. Yung ating pulso, pulse, wala na, rapid na, masyado ng buwan. Nasiya o vomiting, susuka-suka na yan. So, first aid measure, prevention from the heat exposure. Kapag may mga shock, ilayo mo sa mainit na lugar. Lagay mo sa landong. Tapos, loosen the clothes. So, tanggalin mo yung mga damit niya. Halimbawa, kasi, hindi niya alam yung ginagawa niya. Control bleeding. Pag may sugat siya, control mo yung bleeding niya para maagapan pa na hindi masyado maubos yung dugo niya. Replacement of fluid. So, sige, ang ibig sabihin ng replacement of fluid, lagyan mo ng dextrose para yung yung fluid ng katawan continuous pa rin kasi yung dextrose isa yan sa pangalan ng fluid ng sabagay ng pasyente. Control the pain. Siyempre, pag may fracture siya, i-control mo yung pain niya. Prevent the casualty from chilling or overheating. Ikuan mo, payan mo yan para anong kuan niya. Elevate, ito pa, elevate the casualty fit higher than the level of the heart. NPO, unconscious patient. Okay, next. Ito yung prevent shock. Nakita mo sa picture, elevate yung fit kung saan nasugatan. Tapos loosen clothing, tanggalin mo yung damit niya. Please cover over and under shoulder. Yung mga sample niya ng prevent shock. Okay.
Energizer. Ang daming lamok dito. Next. So, check on learning. Ito yung ilang oras ba? Umabot tayo ng 1 oras. Ito yung alamin natin kung anong natutunan natin. So, what is first aid? Kanina, definition na yun. Siguro, alam niyo na rin kung ano yung first aid. What are the main goals of first aid? Yung mga main goals ng first aid. Ano ba yung mga ngarin niya? Ano ba yung mga kanya? So, pangatlo, what is the basic life saving? Ito yung lahat na diniscuss ko kanina. So, question. Sabi ko kanina, kailangan din mag-participate kayo. So, next. Summary. Summary natin yung natin kanina. First aid, definition of term, goals of implementation of first aid, responsibilities and characteristics of first aid provider, basic life saving, airway, breathing, heartbeat, cardiopulmonary resuscitation, CPR, bleeding, kinds of fall, procedure, and first aid, measurement, tourniquet, and dressing. Shock, sign of symptoms, first aid measurement. So, should learn the first aid and CPR. It saves life and it works. So, pag marunong kayo talaga mag-first aid, hindi mababayaran ang inyong tulong sa taong tinulungan niyo. O yung buwan yan. Yung buhay niya, hindi dahil sa iyo, wala na sana. So, assessment tayo. Performance examination, 50 points. Apply the general rules of basic life saving. Ito yung dapat sana gagawin natin. Pero dahil nakabitisi tayo. Perform cardiopulmonary resuscitation. Ito yung mga assessment. Outcome. At the end of the session, the learner were able to discuss fundamental criteria for first aid, apply the general rules, basic life saving, and perform basic life saving procedure. Yung mga outcome. Feedback. Anong feedback dyan? Future. The next session will be movement formation. Ito na naman ang tuturo. Then, maraming salamat po sa lahat ng kaditi at kadits and kidit. Sana mayroon kayong natutunan sa first aid. Thank you and good day.